Sa pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nga po'y pagkalooban tayo ng ating Diyos ng sapat na kalakasan at kaalaman na ma-extend pa po yung ating desire at yung ating pangunawa po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At bilang sa huling bahagi po ng ating aralin tungkol po sa aklat ng Genesis, atin pong ipapaliwanag po yung ilan po sa mga mahalagang tanong na ipinahayag po ng MacArthur Bible Handbook, kung saan ito po ay ating bibigyan ng diin at para magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman sa ating pong pinag-aaralan. Kaya maraming pong salamat sa ating Diyos na buhay na totoong nagkakaloob ng siyang karunungan para sa bawat isa sa atin. Kaya glory to God. Unang tanong po ay, how does the Bible challenge or agree with current scientific theories? O paano hinahamon o sumasang-ayon ang Biblia sa kasalukuyang mga paniniwala sa science? Okay. O yung tinatawag po nating scientific theory. Ayon sa paliwanag po ng kahulugan ng tinatawag po na scientific theory, ito pa ay ayon sa kanyang definition, maaari po itong magbago at from one portion of generation to another generation or from time to time, meron po silang ginagawang set of adjustment or modification. Kapag po ang isang scientist o ang isang siyentipiko, pagka nakadiscover po ito o nakapag-isip po ito, nakapaglapat po ito ng kaisipan o ng idea o ng isang konsepto sa science, at nagkaroon po ng panibagong discoveries or panibagong kaisipan. So, may mga panahon po at pagkakataon po na ina-adjust po nila yun o minomodify yung kanilang mga theories or yung mga principles po sa science. Subalit, ang sinasabi po ng Word of God, since ito po ay kapahayagan at ipinahayag po ng Diyos para sa ating lahat, ay hindi po ito nagbabago. Sa ating pong pagkakaunawa, ang Diyos po natin ay immutable God. Ibig sabihin, He is the God who never changes. Hindi po siya nagbabago. So meaning, yung kanya pong kapahayagan, yung declaration po ng kanyang katotohanan po ay talagang hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Okay, sabi po ng Genesis, sa Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and the earth. At ayon po sa aklat natin pong ginagamit ngayon sa kasalukuyan, is nagbigay po siya ng tatlong basic conclusion. Doon po sa Genesis chapter 1 verse 1, na ayon sa paglikha ng Diyos, since nilikha ng Diyos ang langit, mga langit, kasi heavens and the earth, number 1, that creation was a recent event measured in thousands, not millions of years ago. O ang paglikha ay isang recent o kamakailang kaganapan na sinusukat sa libo-libong, hindi milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Sapagkat marami pong naniniwala na mga tao, even sa mga non-believers, na ang creation ay nilikha billion years ago or even million years ago. Pero kapag tiningnan po natin yung salita po ng Diyos, it's not million years ago, but 1,000, not a million years ago. Ayon sa may akda ng aklat nating pinag-aaralan na itong Biblia na ginagamit natin ay hindi isinulat upang magbigay ng isang hamon or ng challenge sa isang particular na scientific theory. Subalit ang nagiging problema, madalas yung scientific theory o yung theory sa science ang nagbibigay ng hamon o nagbibigay ng isang statement upang pahinain ang mga kapahayagan naman ng Biblia. Kaya, maaaring itong science ay sumasang-ayon sa Biblia o sa banal na kasulatan, o maaari namang hindi.
Okay, umpisa natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Ayon po doon sa verse na ito, that God created the heavens and the earth. At dahil dito sa pagkakaroon ng statement na ito, nagbigay po ito ng tatlong punto na tatlong basic conclusion na sinasabi po that yung creation ay nilikha recently, not billion or million years ago, but 1,000 years ago. Okay, dun po sa statement na yun, that God created the heavens and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit o ang mga langit at ang lupa. So meron pong ilang mga discoveries po, no, at habang tumatagal po yung science, yung konsepto sa science, mas dumadami po yung mga mga evidences na nagpapatunay na talagang ang Biblia po ay totoo. Maging sa kanyang creation ay nagpapatunay na ang mundo o even yung universe o yung buong sangnilikha ay hindi nilikha million or billion years ago but 1,000 years ago. Like for example, halimbawa po yung solar system sa universe, ano, meron pong tinatawag po itong mga galaxies sa science po, yung scientific term. Yung galaxies po na sinasabi, ito po ay binubuo ng napakaraming mga bituin o mga stars. Or these are the cluster or collection of or group of stars na kung saan ito pong galaxy na ito ay nagsasama-sama itong mga stars na ito, even billion of stars, ay hinahawakan ng malakas na pwersa ng gravity. Ayon po sa science. Okay, since sa pagkakaintindi po natin at pinahayag po ng salita ng Diyos, like from Jeremiah 33 verse 22, as the host of the heavens cannot be numbered, okay, or else gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan. So dun sa statement na yun, maliwanag po na ang meron pong hindi mabibilang, na paraming hindi mabibilang na mga bituin sa kalangitan. So yun po yung isa na nagpapatunay yung dami po ng bilang ng bituin sa kalangitan. Another one, sabi po ng Genesis 22 verse 17, ayon po kay Lord, kay Yahweh, kay Abraham, I will multiply your descendants like the stars of the heavens and like the sand on the seashores. So again, ito pong statement na to o yung verse na ito nagsasabi na yung dami ng bituin ay halos hindi mabibilang, na katulad din naman ng buhangin sa karagatan. Okay, so yung pinupunta po natin dito ay kung itong mga bituin po na ito, yung mga stars, since napakarami po nito, na tinatawag po na group of stars or tinatawag na galaxy. So, sa katunayan po, yung pong mundo, yung Earth na atin pong ginagalawan ngayon is kabilang po sa tinatawag na Milky Way Galaxy, na isa lamang pong bahagi ng galaxy sa universe. So, sobrang lawak po ng universe. So, binubuo po ito ng mga galaxies or multi-galaxies, ano. At ito pong mga galaxies na ito, again, binubuo po ito ng mga stars. In fact, meron pong ilang klase po ng mga galaxies. Meron tinatawag po na spiral, elliptical, peculiar, and yung tinatawag na irregular galaxy. So like for example, pag po tayo ay tumingin sa itaas, sa langit kapag gabi, yung pong mga nakikita natin ng mga stars po doon ay kabilang po yan sa tinatawag natin na Milky Way galaxies. Okay, yung pong mga nakikita natin kapag napakaraming, pagka maganda po yung panahon. So okay, since ito pong mga galaxies na binanggit ko po kanina ay binubuo po ng napakaraming mga stars. At yung mga stars po na ito, umiikot po ito ng mabilis ayon po dun sa gitna dahil po sa lakas po ng gravity kumpara po dun sa mga star na malayo po sa gitna. So kung ang creation ay nagkaroon ng creation, sinasabi nila na billion years ago or million years ago, is hindi po mag-i-exist
yung pong ayon po sa pag-aaral sa cosmology, sa science, hindi po mag-e-exist yung mga other forms of or shape ng mga galaxies. So, kaya po imposible po na ang creation ay nilikha million or billion years ago. So, pinasusubalian po 'yun ng science mismo, ano. Taliwas po dun sa naon ng mga sinasabi ng science na yung mga nilikha ng Diyos o yung nilikha, lahat ng nilikha ay nilikha ng Diyos million or billion years ago. Even yung mga dinosaurs. So, hindi po yung totoo. Ano po? Okay, then another evidence po yung tinatawag po natin na comets, yung mga kometa. So, yung comets po, ito po ay isang planetary body rin po ito, ano. Ito po ay kasama na nabuo kasama ng solar system. Ito po yung mga frozen materials na composed mainly by dust, rock, and ice. Yun po yung mga content po nito. So, nagta-travel po ito around the sun, nag-orbit po ito. But then, ito po ay naglalabas po ng, kumikinang po siya at nagbubuga po siya ng mga gas habang po siya ay nag-orbit, palapit po sa araw. Ngayon, kung billion years ago or million years ago po yung creation, even itong mga comets, so ang tanong po ay bakit po nag-exist pa itong mga ito hanggang ngayon? Okay. So, yun po yung sinasabi po ng science. Kaya, mali po yung sinasabi nila na yung creation, it was not created million years ago, but 1,000 years ago. Kung sinasabi po nila na ang creation ay sobrang tanda na, sabi nila million or billions, bakit itong Saturn's ring ay nananatili pa rin mukhang bago at makinang? Even yung mga moons at yung mga planets is nananatili pa rin geologically active. Okay, so itong mga ito ay nag-i-spend, patuloy pong gumagamit ito ng energy at para magpatuloy po yung process po yung geological process po na sinasabi. Kaya doon pa lang po, doon sa mga evidence po na iyon na nasabi natin is talagang pinatutunayan po na ang mundo, ang creation po ng Diyos ay hindi po sobrang tanda na. Ito po ay not million years, not billion years, but it's only 1,000 years.